Na-hold kami. Na-hold kami dito sa customs for the first time in my life. May secondary inspection. Alam niyo ba kung bakit? Nabahan ako. Ito na, nakopo na tayo guys at medyo masikip. Their airport here in Vancouver. USA. Welcome to the United States of America. Thank you, Lord. Nakarating na rin ako dito. For the first time. This is USA already. This is USA already. Hiningi sa atin yung passport doon. Actually, passport lang hiningi. Tapos nagtanong, hello guys, kumusta kayong lahat? This is Dave, the Kuripo Traveler. At nandito na naman tayo sa NAIA Terminal 3 dahil pupunta na naman tayong US. So it's April. Nag-US pa lang tayo ng February and here we are again. So this is an incentive trip. So yung purpose ng trip namin, business trip. So this is an all-expense paid trip courtesy of my company, Nielsen. Mga top performers around the world. I think we're around 20 plus na magpupunta sa San Diego, California. So kung magta-travel kayo in the Philippines, Japan, US, Korea, anywhere else in the world, you can book your activities, hotels on Klook and use my promo code DaveGinoKlook para maka-discount kayo. Okay, kung magbubook naman kayo ng inyong hotel sa Agoda, you can use my code DaveAgoda para maka-discount din kayo. From February to April, 2 beses tayo makapag-US. This time, pupunta tayong San Diego, California. Last time, nag-New York tayo. Tapos, Florida talaga yung business trip. Pero sinamahan ko ng New York for leisure. So, this is an all-expense paid trip. Kasama mama ko. Nasa likod si mama. Yeah, may +1. So, I'm very much thankful for my company for this opportunity. Grabe. Ayun, galing nga tayong Japan. Karating lang natin kaninang 2 a.m. and then ito 6 a.m. larga na naman tayo. In this vlog, isa-share ko lang sa inyo yung journey natin here from Manila to the US, to California. Kung pagdadaanan natin sa immigration, yung questions. Nakapag-check-in na tayo. Yung flight natin, Air Canada, meron tayong layover sa Vancouver. And then from Vancouver, diretso tayong US. So kung hindi naman kayo magdo-domestic flight sa Vancouver or di kayo lalabas ng airport, okay lang naman walang ETA. So yung ETA, Electronic Travel Authority, para makapasok tayo sa Canada via air. Pero hindi natin kailangan ng ETA, yung Electronic Travel Authority. Ngayon, kasi pupunta naman tayo ng US. Pero magpapa-Canada din tayo after US for vacation. Kaya nag-apply na rin ako ng ETA. Yung bags natin naka-check-in na and then makukuha natin siya as in sa final destination natin, San Diego. Tapos nandito yung immigration, I thought dami yung tao, hindi naman, kunti lang yung tao ngayon sa immigration. So Ma, is your first time na mag-US? Yeah, it's the first time. Anong pakiramdam pag-US ka? Excited, pero medyo may kaba din. Bakit ka kinakabahan? Hindi natin alam, yung mga uncertainties. Basta kung tanungin ka, anong purpose ng travel sa immigration, To attend the Sales Award Conference. may documents ka naman dyan, di ba? Meron, kompleto. Okay. Kasi nagbitbit lang kami ng invitation letter. Yung hotel travel authority niya kasi government employee. Hotel bookings, basta mga documents na required daw ng DepEd. Of course, pagpapasok ng immigration, e-travel, right? QR code ng e-travel. For leisure siya, for leisure but at the same time business kasi sponsored ng company. Pero we're there to have fun kasi nga incentive siya. Yun, nakalabas na tayo guys sa immigration plus security check at napakabilis. Isa sa mga pinakamabilis na immigration experiences. So yung pila mabilis, yung immigration officer, konti lang din yung questions. So nagsama na kami ni Mama sa isang immigration officer. Bali yung total natin na minute, 19 minutes. So 7 a.m. tayo pumasok, lumabas around 7:19 a.m. Mabilis lang. So imagine, umaga, tapos Saturday, nakakapanibago. Mas matagal pa yung pinila natin nung nag-Japan tayo ng madaling araw last week. First question sa amin is magkasama kami ni Mama sa isang counter, sa isang immigration officer. Magkano kayo? So mother and son. Sorry, wala na ako boses. So for travel leisure lang? Sabi ko yes, /business trip kasi nga sponsored siya ng company. So kailan yung balik? Resident ba ako doon? Tinanong pa kung may government employee sa amin, si Mama. Kasi si Mama, she's working in DepEd. Hiningi sa kanya yung travel authority
It's something na always ask sa kanya kapag nag-travel, yung travel authority. Lagi yan prepared si mama sa mga documents. First time ni mama mag-US, wala din gaanong tanong sa immigration dito. Kung wala kayong dapat ikatakot, huwag kayong kabahan. Siguro it helps na naglilist kayo ng sample questions, just like the questions that I told you guys. So, pangilang travel mo, Tomas? So, Hong Kong, Macau, Singapore, US. Pang-apat. Kinakabahan ka pa rin ba sa immigration? Medyo. Basta dapat prepared lang sa mga documents. Tapos Nakakailangan. questions din. Ay, mga Maaaring questions, tanong. mga possible questions. Wala namang question about science or math, charing, or history. Kasi sa ilang Pilipinas or ilang bansa pupuntahan nyo. So huwag kayong kabahan. Kain muna, nagutom si mother. Sasakyan natin papuntang US ay Air Canada. Boarding na guys. Gitna tayo upuan. Hindi tayo window seat. So papakita lang natin yung boarding pass natin dyan. Salamat, bakit? Siyempre, nakaraos din doon sa immigration. Immigration. Tutulog tayo kasi mahabang mahabang flight. First time in Air Canada. Let's go. What? To US. Ano daw pinagkaiba ng US sa ibang bansa? Ang laki ng US for it to be compared as a whole to other countries. Iba yung New York sa Florida. Maybe iba din yung Florida sa San Francisco o sa San Francisco sa California. 'Di ba? Premium economy this. Economy. Parang okay din naman yung economy. Okay din siya. So, gitna tayo later. Yung airplane, parang luma yung vibe niya. Tapos parang masikip na dito sa economy. Ito na nakupo na tayo guys. At medyo masikip siya. Oops. May doggy. Sabi yung monitor, maliit. Yung legroom ay maliit din. Meron tayo dito ang kumot. Unan. Ito na yung food guys. May bread. Coleslaw. It's pork with rice. Yung pagkain pala, it's Bicol Express. Sarap naman. Na-miss ko lang yung mga EVA Air, even United Air. Tapos grabe din yung turbulence. Ang lala, masikip siya. Yung plane ay masikip. Nag-provide na sila ng earphones guys. Cute lang siya. Tapos gusto ko dito, sensor na lang. Ito may pa-snack sila. Sandwich. Pulburo ng Goldilocks. 5 hours na lang. Vancouver na. Pwede pala mag-wifi dito guys. Kaso babayaran. Steps to nag-wifi. 1 hour and 24 minutes left. Yan. Na-miss ko manood ng Korean content kasi sa sobrang busy ko. Never na ako napag-K-drama ulit. Last K-drama ko ay Squid Game. Ay wait, nag-start pala ako manood ng When Life Throws Gives You Tangerines. Pagkain na naman tayo. Omelette or noodles? We choose omelette. Bakit ako mag-noodles? And may pa-fruits this time. Mainit-init pa. Welcome to Vancouver. The local time is 6:04 Saturday morning. Please remain seated with your seatbelt fastened and your bag stowed until the seatbelt sign has been turned off. Smoking is not permitted. Airplane mode may now be turned off. Before leaving, please ensure you have all your electronic devices. If you are connecting to a domestic flight today, you must claim your checked baggage and clear customs at the first point of entry into Canada. Reclaim your baggage at the carousel and proceed to the airline transfer desk to drop it off prior to proceeding to the departure area for your next flight. Vancouver na guys. Welcome to Canada. Tara. Transfer kita ma. How's your first long haul flight? How's your first long haul flight? Tiresome. Tiresome. Sa kakaupo. Sa Kakao po. Pero may flight pa tayo papuntang San Diego. Ano ma? 12 hours ba? 11? 11 plus. Here we go. Look, their airport here in Vancouver. Tara, kasi tatransfer pa tayo.
Ang ganda naman ng mga bundok dito. Ang linis nga ng airport nila, nakakatuwa. Puro electronics, maliwalas, I love it. Ang laki. Wow. Ay, naku, babalik tayo dito kasi magpapa-Vancouver ulit tayo, guys. So, perfect lang na Vancouver yung balik natin. Conexiones. Hala, dito na pala kami. Bye-bye. Bye, ate. Dito yung connection pa US. Let's go. You will scan. Yung pa San Diego na boarding pass. Yo. Let's go. First time. Customs, US Customs. So when you get into the US, you don't have to go through customs. Okay. You just like go exit. Okay, thank you. Pag US daw din natin kailangan pumasok sa customs, exit na lang. Sakit pa nagtenga ko sa yung pressure. My gosh. Maganda, malinis, malaki. Let's go. Need to finish water, drink water, or throw your water. Kami ininom na namin yung tubig. May security check dito. Security check. 8:05 hour flight. Let's go. May chika ako. Na-hold kami dito sa customs. Na-hold kami dito sa customs. Like, may secondary inspection. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa oranges. Dahil sa oranges na bit-bit ni mama. Dito talaga very strict na. Papasok ng US. So, bawal yung fruits, vegetables, seeds, animals, meats, flowers. So, bawal guys. Okay? Na-hold kami for the first time. And my life, kinabahan ako kasi kaya kinuha yung passport namin. Tapos, yung orange ni mama. If ever man naiwan ako, if ever na-delay yung flight ko sa Japan, tapos mag-isa ka lang na nauna, kaya mo? Kakayanin. Ang Okay. tatanong. Tara, ngadi ka ta. Yun na lang. For the first time ever, na-hold tayo sa customs. Ayan. Nag-secondary inspection tayo. And dahil sa, bakit tayo na-hold? Yung oranges ko na tatlo. Yung oranges from Tacloban. Sana yun. Kakainin niya dapat pang breakfast. So sabi ko mabait naman yung customs officer. So sabi ko, she's a mother. She has fruits. Tapos sabi niya, I understand. Mabilis lang naman tayo doon. Medyo kinabahan ako kasi shucks, first time kong ma-hold sa customs. Kasi di ba usually, bigay passport, tapos labas na. Tapos ay pinapasok kami sa isang room. Pero mabilis lang naman. Inassure naman ng officer na makakalabas kami as long as wala kaming fruits, vegetables, meat. Pwede nyo rin naman i-check online kung ano mga pinagbabawal sa destination ninyo. Again, here, papunta tayong US, dumaan dito sa Vancouver, bawal yung mga ganong items. Parang nakaka-fresh yung ilaw dito sa Vancouver, guys. Charing. So, ayun. Yun yung naging proseso natin. Kailangan nyo ng boarding pass dito. Ayun yung ini-scan, boarding pass talaga. Passport sa customs. Ay, ito na. Nagtatawag siya ng pangalan. Tapos sa customs, ayun nga. So make sure na lang na wala kayong dalang mga perishable. Perishable, tama ba? Perishable goods. Yung mga vegetables, fruits, dun kami nadali. In-scan ulit yung bags namin doon sa customs. Bumalik naman sa amin yung bag. Di naman kami nagtagal, mabilis lang. Tinanong lang kung ano yung mga laman ng bag namin. Kung meron pa bang ibang vegetables or fruits. Okay naman, mabait naman yung customs officer. Hindi naman tayo pinag-initan or what. Sobrang bait. Like, it's okay. I understand. Lahat ng nandun mabait naman sa experience natin. So after customs, punta na sa gate. Let's go, mother. Tingnan naman natin yung aircraft. From Vancouver, papuntang San Diego, California. Maliit na aircraft. Let's go. Sous le siège devant Okay, vous. nasa loob na tayo Les ng autres aircraft. articles dans les coffres supérieurs. Anong sabi mo about the airplane? Mas maliit. Mas maliit siya. Kaysa yung sasakyan natin kanina. Hindi, sa Cebu. Oo. The smallest airplane na nasakyan ko. Laki ng airport ng Vancouver. Yung kapatid ko actually, nandito siya sa Canada, pero in Calgary. So,
kailangan pang i-plane. Nag-decide na lang kami na sa Vancouver para direct flight na to Manila. May chances pa naman kami bumalik dito. Kasi may ETA kami tapos 10 years, multiple entry naman yung US visa namin. Ayun, Air Canada Express yung maliit na plane. Si Kuya at si Ate Donna, yung wife niya, nasa Canada. Lakas maka-hello love again. Char. Dagat ba to? Color brown. Ayan. Aerial shot. Ang ganda nung nasasayit nating bundok na covered with snow. Galing pang Japan. Snack natin. May complimentary din daw na drinks dito. Pero yung food binibili. I think itong nasarap natin business class to. Buti, nandito talaga tayo sa harap. Yung legroom. Kakahinga tayo. So 2 hours and 30 minutes yung biyahe from Vancouver to San Diego. Do you want ice in your table tray? I mean, ice in your orange juice? No? Okay. Your table tray. And Thank there's you. one. May papisko. Rasa. Sarap. Mas buutan na ditira ko na, no? Mas buutan na ditira flight attendant. Mas mababait yung flight attendant dito. Oh, parang matatanda na. I mean, di ba, usually kapag flight attendant, young yung impression natin. Sa Asia parang gano'n. So, nabibigyan ng opportunity. Everyone. Masarap tong Biscoff. Di ako actually expect ng pa-snack and drinks. Pero meron. Kasi 2-hour flight lang eh. Pero meron. Anyway, palapag na tayo. California from above. Hello, USA. Ang langit. Hello, USA. Touchdown, California. Kumusta naman ang ride with Air Canada? Ang ganda. Thank God, we've arrived safely. Grabe lang oras from the Philippines. Bye now, thanks. Medyo bingi pa ako. Grabe yung pressure. Haggard na tayo. I cannot wait na makarating sa hotel. Tara. Paglabas natin ng arrival, parang departure area din siya. There you go, guys. Our experience riding, shucks, medyo bingi pa ako. Riding Air Canada from Philippines here to USA. Welcome to the United States of America. Nandito na tayo sa California. Ano naman, again yung na-mention ko kanina, yung flight papuntang Vancouver. Yung first flight natin na 11 hours. Unlimited pala yung snacks doon. Okay din naman yung food. Kaso, ang sikip sa economy. Pero ano naman, nakatulog naman tayo kahit nasa gitna tayo ng row. Kahit nasa middle seat tayo. Yung papunta dito, mas comfortable. Papunta dito from Vancouver. Mas comfortable ako kasi malaki yung legroom. Mas maaliwalas yung feeling, hindi cramped. Welcome to the United States of America. Welcome to USA, Ma. Yes. Thank you, Lord. Nakarating na rin ako dito. For the first time. For the first time. Safely. So, akalain mo yun. Nakadalawang country ka. Canada, USA. Yeah. In one trip. In one trip. Ako din, tutuwa ko. Nandito lang tayo nung Feb. I mean sa USA, Pero Florida yon tapos New York.
Washington DC, tas Virginia. And ngayon, ibang state naman, California. Ha? This is USA already. This is USA already. Wow, thank you, Lord. Mapuputi. Lugar na mapuputi. Affirmation. Pansin ko dito pagdating talaga natin. Parang hindi tayo dinirect sa immigration. Uy, ang ganda. Look. May mga puno. Exit only, no re-entry. Beyond this point. Hala, nasa baggage claim na tayo. Wait. Baggage claim na. Agad-agad. Ito yun, Vancouver. Wait, di na tayo dumaan ng immigration. Or feeling ko yung immigration, yun na yung nasa customs na secondary inspection tayo. Ano ma? Oh, yan nata. Oray pa. Di na tayo dumaan ng immigration. Ay, ayun. Ano yung akin? I mean, dito mismo sa San Diego, di na tayo dumaan sa immigration, guys. Baggage claim agad. Feeling ko yun na yun, yung sa Vancouver. Kasi after natin sa customs doon, sa immigration officer, sa custom interview, may nakasulat ng welcome to United States. Paglabas ng customs. Ito na yung bag natin. Nabili natin sa shop, comment ko yung link sa baba. Let's go! May feeling akong kakilala ko to. Or no? Ay, parang hindi. This is the San Diego International Airport. Ang aliwalas. Saya, nandito ulit tayo. Summarize ulit natin yung mga pinagdaanan natin. So from Canada to here, I think yung immigration natin na may tuturing ay yung sa customs na mismo doon sa Vancouver. Nung nag-exit tayo sa Vancouver, hiningi sa atin yung passport doon. Actually, passport lang hiningi. Tapos nagtanong, ano yung purpose ng travel? So sinabi ko purpose ng travel. Actually, yun lang. Dalawa kami ni Mama nagsabay sa officer sa interview kasi magkasama naman kami. Tapos after that, dinala kami sa secondary inspection. And that was because of the fruits, the wheat ni Mama na nasa bag niya. Yun yung experience natin from Manila here to California. Mag-u-Uber tayo. Aircon weather pala. Aircon weather, no? Aircon weather. Sabi pa ni Mama, yung weather parang bagyo lang. Saktong lamig lang, di super lamig. So kaya natin dito mas manipis na jacket, okay? So sweater, ganyan. Wait, I think gusto ko rin i-share yung naging experience natin nung first time natin pumasok sa US. So sa New York yung pasok natin noon. Sinabi ko naman na yung travel kayo for a business trip. Tapos tinanong niya kung hanggang kailan. Tapos eto yung nag-stick sa akin na question. Tinanong ako kung magkano yung cash na dala ko. So sabi ko wala, to be completely honest. I'll just withdraw. May nag-comment sa YouTube channel natin. Sabi niya, tinatanong daw yon for customs purposes, baka sobrang laki ng bitbit natin na cash, and I think red flag yon. Nung galing naman tayong Mexico papuntang Florida, kung nasaan yung business trip natin, tinanong sa akin, ito yung nag-stick sa akin, tinanong sa atin yung specific na address ng accommodation natin. Sinabi ko na yung hotel, Westin, Fort Lauderdale. Tapos sinabi niya, so what's the specific address? Yun, so I had to search pa online yung specific address ng accommodation natin. So third time na pala natin pumasok ng US, as in third time. I hope naka-help yung vlog na ito para magka-idea kayo sa experience entering US today, diba? These days, lalo pag magpapa-US kayo kasi diba, dami kinakabahan about entering the US these days. Kung wala naman kayong illegal na gagawin dito, malinis naman kayo pupunta ng US, just be prepared with your documents. Let's just be vigilant, be prepared.
Diba? Somehow, i-practice natin yung selves natin sa mga interviews. Let's watch videos. Diba? Siguro yung mga tinatanong ng immigration officer, yung mga iniingi sa mga tao na pumupunta ng US. Ayun, there's no harm in preparing ourselves. Lalo na kapag papasok sa US. Na as we know, sabi nila, mas strict these days. So, yun. Here from San Diego, guys. This is Dave, the Kuripo Traveler. Nag-antay na lang tayo ng Uber. Doon si Mama. Mas malakas kasi yung signal dito. Malapit sa airport, as in sa building mismo. This is Dave, the Kuripo Traveler. Let's live our best lives. Bye-bye!